this festival kasi pinag-usapan dito yung totoong pelikula. Para makasali ka dun sa 20 na competing films, panalo ka na. Ganun ka-importante at parang pumapasok sa butas ng karayom. What is it about your background, about the context where you come from na naghubog ng isang katulad ninyo? I came from a very simple family. Okay, simple ang buhay. Simple yung eskwelahan ko. Nag-aaral ako sa public school. Tapos, nakapag-aral ako sa Catholic school. Sobrang simple. I mean, walang, parang hindi pelikula. Pangalawang taon na ito ng pagsali ni Direk Brillante sa Cannes. Ang kanyang naunang entry, ang pelikulang Service. Tumalakay sa prostitusyon sa isang lumang sinehan. Ayon sa kanya, ito ang pawang katotohanan. Sabi nila, ang dark daw, ang bigat daw ng pelikula ninyo. Yun ang review. Masyado daw siyang dark, parang mabigat panoorin. Hindi, mapapaisip ka talaga. Pelikula ko naman, hindi talaga to entertain people. So, itong klaseng pelikulang ginagawa ko, gusto ko ma-involve yung mga audience. Gusto kong makapag-isip sila. Maaaring maganda o maaaring ma-disturb sila. Pero somehow, na-affectuhan sila. Kasi sa akin, yun ang filmmaking. Ipinagmamalaki kayo ng Pilipinas at ipinagbubunyi. I'm sure meron din magsasabi, oo nga, nanalo siya, pero ang dilim naman ng pelikula niya. Gusto kong pang ipakita yung nangyayari, hindi yung masama. The thing is, nasasamaan sila kasi, or nadadarkan sila kasi ang pinila masama. It's not true kasi ang nangyayari, totoo ito nangyayari, hindi ito katang-isip eh. Napuno na ng mga international awards ang bingbing ni Direk Brillante. Pero ang isa raw independent film director na katulad niya, mahirap pa rin ang buhay. Sa buong mundo, nag-suffer ang buong movie industry. It so happened ngayon dito sa Pilipinas, finding ang independent films, but we have the audience. We still don't have the audience. Ang audience nasa mainstream pa rin. Ang napakaliit na audience, pinagsishare-share namin mga independent filmmakers. Sakripisyo talaga ang paggawa ng independent films. So kayo gumagastos? Yung mga 3 pelikula ko, talagang kami ang gumagastos. Naubusan na nga ako ng kaibigan eh. Alam ni Direk Brillante na hindi lahat ng tao magugustuhan ang kanyang mga pelikula. Pero ito raw talaga ang kanyang pakay. Ang bagabagin ang kanilang mga konsensya. Sa likod daw kasi ng lights at camera, kailangan din ng aksyon. Gumagawa kayo ng mga pelikulang no doubt maganda, nananalo ng awards. Pero, hindi nyo maipalabas commercially. Hindi nyo alam kung ready yung mas nakararaming audience. Naubos na yung mga kaibigan nyo, naubos na rin ang pera ninyo. Bakit nyo pa ginagawa ito? Anong nag-uudyok sa inyo na magpatuloy? May fulfillment kasi sa pagkatao ko at may fulfillment sa pagiging filmmaker ko. Nagkakaroon ako ng value, nagkakaroon ng meaning itong gift na naibigay sa akin. Una ko, itong mga ginagawa ko, investment ko ito, iba, in the future, para makagawa pa ako ng makagawa ng ibang pelikula. Pag huminto ako, sino pang gagawa? Kukunti na lang kami, lalo pang mababawasan. Ano man ang sabihin ng mga kritiko, hindi maikakailang isang napakalaking karangalan ang naibigay ni Direk Brillante Mendoza sa Pilipinas. Sa panahon na puro bad news ang laman ng balita, welcome ang ganitong mga istorya, ang husay at galing ng ilan sa ating mga kababayan na ang entablado buong mundo. Ang husay at galing na